Magandang gabi Pilipinas. Kulang-kulang na lamang isang taon at muli na namang pagdaraanan ng buong bansa ang isa sa pinakamahalagang kaganapan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Ito ang Halalan 2016. Ngunit kaakibat ng pagkakataong muling makapagluklok ng mga pinuno sa ating bansa, unti-unti na ring umuusad ang mga paghahanda para sa nasabing halalan. Kabilang na dito ang isinagawang bidding ng Commission on Elections para sa magiging opisyal na service ng mga PCOS machines para sa automated elections. Kaugnay rito, inanunsyo na rin ng COMELEC na sa October 12 hanggang October 16 ay opisyal lang makakapaghain ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo para sa halalan. Ano pa nga ba ang mga paghahandang isinasagawa ng buong bansa para sa 2016 elections? At mayroon nga ba tayong kakaharaping problema kaugnay ng kaganapang ito? Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrodes, kasama sina Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng paghimay sa dito lamang sa Elections 2016 Preparation, a PTV Special Forum. Kulang-kulang isang taon na lamang ang hihintayin, muli na namang pipili ang mamamayan ng mga bagong pinuno ng bansa. Kaya naman lubusan na ang paghahanda ng mga politiko para sa kani-kanyang pangangampanya. Ngunit bukod sa mga ito, higit na naghahanda ang mga pamahalaan para siguruhing magiging organisado at mapayapa ang nalalapit na halalan. Sa darating na eleksyon, kinokonsidera ng Commission on Elections ang hybrid election system na gagamit ng Precinct Automated Tallying System o PATAS. Kaya naman noong nakaraang Sabado, ginanap ang isang mock election upang makita kung magiging epektibong paraan ito para sa susunod na eleksyon. Sa sistemang isinagawa, sa halip na gumamit ng mga PCOS machine ay ballot boxes ang pinaglagyan ng mga boto at mano-manong binilang ng mga voter ang resulta ng mock elections. Sa kabila nito, hati pa rin ang opinyon ng mga eksperto. Ayon kay House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairman Fredenil Castro, mas mapagkakatiwalaan pa rin ang automated system dahil mas makaiiwas ito sa anumang klase ng human intervention. Samantala, kahapon lamang ng umaga ay binuksan na ang bidding para sa pagpapaayos at pagbili ng bagong vote counting machines. Ayon sa COMELEC, lahat ng ito ay bahagi ng kanilang plano para ituloy ang automated system para sa sunod na eleksyon. Paano nga ba natin masisiguro ang kahandaan sa election 2016? At ano-anong mga hamon ang ating nararapat na resolbahin bago dumating ang araw ng halalan? Yan at marami pang iba ating sasagutin dito lamang sa 2016 Elections, a PTV Special Forum. Muli sa Magandang Gabi Pilipinas at ang tatalakayin natin ngayong gabi, Attorney Mark, ay napakahalaga mga pagbabago at paghahanda para sa 2016 elections. Ang stability ng isang bansa, Cathy, ay nakasalalay din doon sa pagpapalit ng mga leader ng isang bansa in a peaceful and a reliable manner. Kaya napakahalaga ng isang eleksyon. Are we mature enough para magluklok ng nararapat na mga bagong pinuno ng ating bansa? Aside from yung kahandaan ng COMELEC, dapat din kasi tayong mga botante. Kumbaga yun yung software. Yung hardware naman, yung pagbibilang, yung sistema, handa rin ba yun? Kaya nag-imbita po kami ng napakagaling na mga panauhin. Kasama po natin sa ating studio ang lead convener ng Youth Vote Philippines, si Darren Gonzales. Magandang gabi sa ating mga manonood. Attorney Mark tsaka Cathy.
Ang susunod po ay mula sa NAMFREL. Matagal na po sila nagmamanman sa eleksyon sa ating bansa. Ang kanilang Executive Director, Sir Eric Jude Alvia. Okay, good evening po sa mga tagapanood. At Election Officer po mula sa COMELEC Quezon City, si Ms. Rosalinda Radin. Good evening po sa ating lahat. And tatanungin ko na, welcome back Ma'am Radin. At kamusta po ang paghahanda ng COMELEC? Wala na pong 1 taon ang ating aantayin bago ang halalan. Right now, 1 year ago, nag-hold na po kami ng satellite registration sa mga barangays. And then now, ang thrust po ng COMELEC ay tungkol sa registration, especially validation, kasi mga 4 million pa talaga ang mga hindi pa nagpapavalidate. And as far as Quezon City is concerned, in the 6 districts, 120,000 pa ang hindi nakakapag-validate. Sa District 4, 35,000. It went down to 21,000 ngayon. So, ang trust ngayon ng COMELEC is to hold satellite registrations in the malls. Kaya mayroon kami na gagawin sa Trinoma, yung mga Ayala malls, and then mayroon din kami sa Robinsons. Oo. Kasi ang ating mga karamihan na botante natin ay kabataan. Kaya tatanong natin kay Darren. Darren, mukhang aktibo on Facebook, Twitter at Instagram ang mga kabataan. Nahihikayat ba natin silang magparehistro, act on their statements on social media? Ayan, yun nga, Attorney Mark, ano? So yung sa campaign naman ng Youth Vote Philippines, doon tayo nagbabank doon nga sa pagiging social media active na mga kabataan. So ngayon, hanggang October 31, yung ating programa ay nakatuon lamang doon sa voters registration. So we encourage more young people to register. Kasi ang sabi nga, walang right to vote o walang right to vote pag walang registration muna. Okay? Pangalawa naman is, nakafocus tayo sa updating ng biometrics. Kasi nga, yung mga nag-reason na una noon, na wala pang mga pictures, yung mga bagong biometrics, allow na makaboto sa 2016. Kaya yun yung ating focus hanggang October 31. So yun nga, sa social media, yun yung ating kumbaga main kumbaga channel to reach out sa mas maraming kabataan. Ang NAMFREL po, gaya nga ng nabanggit ni Attorney Mark, ay ilang halalan na, na talagang election watchdog. And ngayon po ba, sir, ay accredited na po ang NAMFREL para sa susunod na halalan? Well, sa kasalukuyan, naghahain na kami ng aming mga papeles para dumaan sa proseso ng accreditation. Pero balak ko namin maging isang accredited citizen's arm. Ma'am, susugan ko lang yung nabanggit nyo. Magpaparehistro tayo sa malls at hinihikayat din ng Youth Vote Philippines. Ano po ang dapat nilang dalhin sa malls kung gusto nilang magparehistro doon sa malls? Kagaya din po ng mga requirements kung ang registration ay nasa Office of the Election Officer o sa barangay, student ID, kung mga estudyante, birth certificate, yung mga nagwo-work na youth, pwede na rin na GSIS, yung mga nagwo-work na sa mga company ID, pwede yun. Tapos kung talagang wala, pwede na sila gamit ng IDs ng electric bill, telephone bill, sky cable, or anything na mayroong address ang taong yan. Pero kailangan talaga, Cathy, I'm sorry, yung birth certificate, paano kung passport? Di ba, requirement na yun sa passport? Pwede na ba yung passport lang? Hindi na kailangan yung birth certificate? Yeah, pwede yun. Passport is one of those which are recognized by the Commission. So kung may passport na, hindi na kailangan birth certificate? Kung new voter, kailangan talaga natin ng birth Ilang certificate. ID po ba, ma'am, ang kailangan? Isa lang. Isa lang? Isa lang naman, provided na nandoon yung address ng tao. Kanina po may nabanggit kayo na validation. Ano po ba yung validation? Bigla tuloy ako nagtaka kasi po nakaboto po ako noong 2010 and 2013 elections. Kailangan ko pa po bang magpa-validate? Nung huli po kasi nakita ko naman na may biometrics na ako, may picture na po ako doon at saka may signature na doon sa listahan ng COMELEC. Kailangan ko po bang pumunta muli sa COMELEC? Yung mayroon ng mga biometrics ngayon, meaning na mayroon ng litrato, mayroon ng signature, mayroon ng thumbprint, tatlo kasi lahat yan, hindi na kailangan na pumunta. Pero yung mga wala, kahit na sila nakaboto during the past, yung 2013 national and barangay elections,
kailangan pa talaga silang magpa-validate. Dahilan nga sa provision ng Republic Act 10367 which requires mandatory biometrics. Kaya ngayon, ang COMELEC nagkakaroon ng program no bio, no boto. Okay. No bio, no boto. Sir Eric, alam po natin, isa sa pinaka-critical na aspeto ng halalan na ating tinututukan ay yung sanctity at yung kalidad ng ating voters list. Kontento po ba kayo sa gains na ating nakikita ating registration system at paglilinis ng ating voters list? Well, it needs more improvement, but it's much better than before. No? If you compare yung dating voters list natin, naka-manual yan, walang biometrics yan, madaling palitan. No? At the same time also, iba-iba nga yung listahan. No? May mga listahan tayong PCVL, yung Precinct Computerized Voters List, at meron pa isang listahan na Election Day Computerized Voters List. Kung minsan, magkaiba yung nilalaman nito. Kung minsan, rehistrado ka na, wala ka doon. No? So ngayon, with the hope of a biometrics registration, maging seamless ito. No? At the same time, tanggalin yung may multiple registrants. Kasi ito yung rason kung bakit marami tayong mga flying voters, multiple voters. No? So kahit na pinaka-high-tech na sistema ang i-adapt natin, kung yung voters list mo questionable, walang saysay yung iyong automated election system. Let's talk about automation. Yes. Kasi ilang beses nang nagkakaroon ng problema ang COMELEC tungkol dun sa accreditation ng Smartmatic bilang tagapag-repair and provider ng PCOS machines. Tingin niyo po ba, tanungin natin si Darren, sa tingin mo, will this affect the way we will be voting next year? Itong mga na-encounter for the past few months ng COMELEC na mga problema. Sa amin, mula sa Youth Vote Philippines, napakalaking bagay nun kasi syempre, doon nakikita yung kahandaan ng komisyon para isagawa yung dating nahalalan. So, factor yun ng duda sa mga kabataan na kung buboto ba kami, makakaasa ba kami na tama yung lalabas na resulta o totoo ba yung lalabas na pagbilang sa boto namin. So, yun nga, yung sa campaign naman namin is to really help din. Doon nga sa una is tulungan ikalat yung announcement for registration tsaka sa biometrics updating para yung mga bagay na yun, hindi na yun problemahin pa ng COMELEC para makapag-focus sila sa mas mahalagang bagay gaya nga ng sa PCOS machines. Ma'am Rosalinda, nabanggit ni Darren yung kahalagahan na maayos yung ating sistema. Alam po namin, hindi po kayo commissioner, hindi po kayo nakaupo doon sa national level. Pero sa pagkakaalam ninyo, kumusta po yung ating paghahanda ng mga makinang yon? Ang paghahanda ng mga makina napakimportante sa amin kasi ang automated elections, bawas talaga ang election fraud o mga anomalya na mangyayari during the day of election, lalo na sa counting. Kasi dati-dati, na may experience as an election officer, isang buwan akong nagkakanbas sa Taguig noon. So, mas okay. Grabe nga kasi ang dinaanan ko doon alam na nila na yung matatalong kandidato, pinutulan ako ng kuryente. Yung dinadaanan ng sasakyan ko, ginawan ng manhole. So, matagal kasi. So, kung mayroon talagang automated, mabilis ang results. So, hindi nila magagawa yan. Lalo na yung mga namatatalong kandidato. Wala na silang panahon para maglagay pa ng bagong manhole. Ang sinasabi ni ma'am, no turning back tayo sa teknolohiya. Mukhang ganun yung kanyang sinasabi. Pero Mark, merong mga lumalabas pa rin na posibilidad na pagkakaroon ng hybrid. Manual ang pagiging pagbibilang, pero automated yung pagboto. Ano kaya ang magiging resulta nito? And gaano kaya ito tatanggapin ng ating mga kababayan? Yan po sa aming pagbabalik. Hindi na lang merong special na ngayon. Nagpapatuloy po ang special forum tungkol sa paghahanda para sa darating na eleksyon. Ano nga ba ang ating options, Cathy? Paano kung medyo questionable ang integridad ng PCOS
ano ang pwede nating gamitin? Sinasabi rin kasi na kung nga hindi matutuloy itong pagpapagawa nitong ilang sa mga makinarya at yung magpo-provide din nung sa mga karagdagang pangailangan ay baka bumalik sa mano-mano pero yung pagbibilang. Correct. Ano po ang reaksyon ng NAMFREL dito, Sir Eric? So, ang ginagawa ngayon ng komisyon, kaya nga sila naghahanda ngayon sa isang maayos na bidding, gumawa sila ng parallel bidding. Alam na natin kung ano nangyari sa mga desisyon ng Supreme Court, no, sa nakaraang proseso ng bidding para kumuha ng isang automated election system, no. Ang paggugugol nito, paghahanda nito, pagdaraan ng prosesong to para sa isang malinis at patas na halalan. Do we still have time, sir, to improve the system at mas siguro na reliable yung magiging results? Well, I think there's still time, but it's running with. There's still time, but we're already on the crunch time, no? 313 days na lang tayo. Marami pang preparasyon na kailangan gawin. So ang deadline na I think binigay ng COMELEC para makadesisyon sila at magbigay ng notice to proceed and award is on July 30. So ngayon marami ng mga ibang activities dahil wala pang desisyon. Itong hardware yan, Cathy, no? Balikan ko si Darren dito sa software question. O doon sa pagpili naman, Darren, ang daming mga movements ngayon, no to ganito, yes to ganyan, pag-promote dito sa particular candidate. Pero yung nga, nakikita ba natin na they're acting on it, nagpaparehistro ba base sa inyong campaign? Talagang meron bang resulta ito? At makikita ba natin ito on election day or talagang flash in the pan lang itong mga to? Siyempre, dun sa yung mga movement na yan, talaga namang mayroon namang significant increase doon sa pagtaas ng number ng mga kabataang at nagparehistro. Kasi nga, pati si Youth Vote Philippines ay nakipag-partner din kay National Youth Commission. So, we have another project, yung iRehistro, kung saan kinakat niya yung pila doon sa COMELEC para online ka na mag-fill out ng forms, tapos ipiprint mo ngayon yung forms na yon na isasabit mo lang sa COMELEC office. So may mga ganun ng mga measures para mas dumali, para mas maengganyo yung mga kabataan magparehistro. Kasi nga, from the longest time, ang reason ay yung pila, yung walang maayos na sistema doon sa registration. Ikalawa doon ay, syempre, ini-encourage namin yung mga kabataan na bumoto based on issues. So, agenda-based voting dapat tayo. So, kami sa Youth Vote Philippines, we are not endorsing any candidates, but ang pinupush natin, ano bang issue yung mahalaga sa'yo? So, kung ang issue mo ay edukasyon, sino ba sa mga kandidatong ito yung nagpupush doon sa gusto mong mangyari sa bansa? Ganun yung ating pagtuturo ng voters education sa mga kabataan ngayon. Sa tingin mo ba mature na ngayon ang ating mga kabataan para makilahok sa issue? Kasi nakikita ko, base lang naman sa social media, no? Parang nakikisakay lang repost lang ng repost. Medyo mababaw ang pagkakaintindi. Yung question ng political maturity, sagutin. Pero yun nga, dun sa the mere fact na sila ay nagpa-participate sa online discussion, sa social media, isang malaking, bagay na sila ay nakikialam. So, ang kailangan lang natin, i-guide din yung discussions, tapos talagang magbigay ng mga tamang mga informasyon. So, lahat naman ay available naman. So, ano ba yung mga important dates ng COMELEC? Dapat maging mapanuri din sa mga politiko, ano ba yung mga ipinupush na mga agenda ng mga ito. So lahat naman ngayon ay available na online. So yun din, isa pa yung ating ipinupush na dapat maging din yung ating mga kabataan sa mga issue ito. Okay. Mga katanungan, Cathy, mula sa ating studio audience, kasama si Kirby Cristobal. Maraming salamat, Attorney Mark at Cathy. May mga inihandang katanungan yung ating mga bisitang estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa bansa. Unahin ko ito si Camille Monteroso, galing sa Kolehiyo de San Lorenzo. Camille? Yeah. Magandang gabi po. Ang tanong ko po is para po kay Sir Darren po. Bilang mga bagong botante, katulad po namin mga kabataan, paano po kaya namin lalawakan yung kaalaman namin sa mga kandidato ngayong election? Ayan, salamat doon sa iyong tanong. Doon sa kaalaman, syempre yung nabagay ko kanina, lahat naman yun available na online. So, kami din sa Youth Vote Philippines, sa aming website na youthvotephilippines.com,
pinoprofile namin lahat ng kandidato, ng possible candidates. Andun yung kanilang qualifications, educational attainment, ano yung kanilang background sa politika. So bilang isang kabataang botante, ang ating gusto mangyari ngayon ay syempre, suriin natin kung ito bang mga taong ito ay umaakma doon sa ating gustong mangyari. Sila ba ay nagpupush ng agenda na gusto nating suportahan? So sa course din ng campaign namin sa Youth Vote, magalabas kami ng mga scorecards. So pag nagkanta kami ng voters education, meron kaming scorecards. Kumbaga, mamarkahan mo ngayon yung mga posibleng kandidato kung ito ba ay tumutugma doon sa yung mga isyong gusto mong i-push. Alright, maraming salamat sa inyo, sir. Next question manggagaling naman kay Princess Molina sa Universidad de Manila. Magandang gabi po. Ang tanong ko po kay Ma'am Rosalinda, ang tanong ko po kung meron po bang dagdag na allowance yung mga teachers na magsisilbi ng halos 24 hours during the elections? Oo, laging issue yan. Usually, nasa general instructions ng COMELEC, sabi namin kung magkano ang babayad sa mga Board of Election Inspectors or tellers, depende kung anong klaseng election. And nagbibigay ng additional ang COMELEC usually, kagaya nung last election, mayroon kaming additional transportation. Although nagbigay na ang COMELEC, ngayon na naman nga, additional pa na naman ngayong araw, yung sa akin lang na distrito, nag-add ang COMELEC for additional transportation. So mayroon talagang usually nagbibigay naman. Sir Eric, nabanggit ni Ma'am kanina na daanan niyang hirap dati ay wala na ngayon. Hindi na siya isang buwan nagbibilang, ilang oras na lang. Pero ano ang dapat nating bantayan for this coming election? Ano yung mga pagkakamali or weaknesses ng sistema nung nakaraan na dapat hindi na mangyari sana ngayong darating na halalan? Maraming bagay na dapat tignan. No? So, itong automated election system, isa lang yan sa mga aspeto para isulong kung malinis ba at patas yung halalan mo. Yung pagdating sa usapin ng automated election systems, ano ba dapat ang gusto nating i-automate? Bakit ba tayo nag-automate? Kasi yung mga ibang bansa, nakarating na doon, pabalik na, sinasabi medyo alanganin yata yung automation. Ano ba ang gusto nyo sa isang halalan? Mabilis? Mabilis lang ba? Kung mabilis, ibang usapin yan. Kung gusto nyong wasto at accurate yung pagbibilang, iba na naman ang usapan yan. Maraming sistemang available dyan. Mamili kayo. Ano ba ang pangunahing layunin ng isang eleksyon? No? Gusto nyo ba accurate yung votes? O gusto nyo lang na mabilis? O gusto nyo rin na accurate yung votes, transparent, mabibilang mo kahit sinong botante pwedeng gumawa at mag-validate at auditable. Yun ang parang sinusulong namin ngayon sa mga iba-ibang grupo katulad ng NAMPREL na dapat ang bigyan natin ng halaga. Hindi yung mabilis. At the same time also, citizens participation. Ang eleksyon na to dapat inclusive. Lahat may responsibilidad. No? Yung nangyayaring katulad kay Ma'am Radin nung nakaraang eleksyon, it's a function again of the system kasi manual nga ito at maraming deputized ng mga agencies and even in organizations and groups. But yet, dapat ini-escort siya. Nawala yun. No? Dapat protektahan yung mga teacher at yung mga balota at yung mga election paraphernalia. Nawala yun. No? Ano nangyari doon? Di ba kailangan natin ng citizens participation? So yung question natin, depende rin doon sa partisipasyon ng taong bayan. Sir Eric, yun pang nung 2010 elections kasi na-cover namin, ang kadalasan nagiging problema doon yung transmission. So the COMELEC had 3 years to fix that problem along with the telco. Yung 2013 po, ganun po ba rin base sa pag-oobserba ng NAMPREL ang naging mga issue sa ilang mga voting precincts? Okay, unfortunately, we were also hoping na after 3 years, mag-i-improve. Dahil noong 2010, may mga 9% na mga makina ang hindi nakatransmit sa server. Ngayon, pagdating ng 2013, hindi maganda yung performance. 23% was not able to transmit. So mas dumami. Mas dumami at maraming boto ang hindi nabilang. We would estimate around 8 million votes ang talagang hindi nabilang. Base po sa inyong observation, ano po yung naging dahilan nito? So, kinonfirm namin sa telco, sinabi ng telco, at nababalidate na namin kasi nakaka-report kami sa presinto by text or by calls, may signal naman. Yet, yung makina, hindi nakaka-transmit. Pareho lang naman ang infrastructure. So, sa tingin namin, may parang incompatibility with our telco infrastructure and the communication
component in the machine. Tanungin natin si Ma'am Rosalinda. Experience on the ground, ma'am. Ang teacher ba hindi na-operate na maayos yung makina o talagang merong kakulangan or may diferensya yung ilang makina at ayong mag-transmit? Ang teachers po, adequate po ang aming training sa kanila. Actually, during the 2010 elections at saka nung 2013, 1 month sila naming tinuturuan. So, at saka dumadaan sila sa DOST. Dapat pumasa sila sa manner of handling yung machine, yung PCOS. So, siguro hindi doon. Ang naging experience lang namin during the 2013 election ay yung kung minsan 17 times na yung transmission, noon lang yun papasok. So, dapat may pasensya talaga yung teachers as far as the machine is concerned. Kasi hindi naman po pwede nilang ilabas yun, di po ba? Dapat nandun mismo sila sa botohan. Pero kung hindi na talaga, dinadala talaga yung CF card doon na mismo sa canvassing at the city level. Yes, Sir Eric. Doon kami kabado ngayon. Dati-dati, at least yung ballot box, pag binitbit mo yon at dadali mo sa counting center, malaki. Maraming tao makakakita. Pag CF card, kahit nalulunin mo yun, kaya mo siguro eh. No? Kasi hindi mo makikita. Tapos isa pa, hindi mo alam kung anong mangyayari. Kasi sa ballot box, kahit papano, nandun yung balota. No? Meron kang ebidensya. Ito, CF card, matapat lang sa may, na-demagnetize lang yan, natabi lang yan sa isang malakas na cellphone. Pwede mabura yung laman yan sa loob. So, Sir Darren, ano ang ginagawa ninyong training para mabantayan? Kasi we were just vigilant in watching the ballot with the tally yung and the tally to the transmission. Ngayon, electronic siya. Paano ninyo nababantayan at paano makakatulong ating mga kabataan? Ayan, isang malaking bagay sa mga kabataan na mag-participate sa election is yung maging citizens journalist sila during the election day. Di ba ngayon lahat may mga smartphones na. So yun ay naglilimit din sa mga gustong gumawa ng masama na ang daming mata ngayon, lahat may camera na. So sa pagbantay naman sa transmission, well, Sir Eric from Navel will agree naman na medyo mahirap talaga siyang bantayan din. Dahil talagang ang maniwala doon sa transmission. Kasi unang-una, hindi naman natin alam din yung technical side ng PCOS machine. So, ang training natin sa mga volunteers natin is, unang-una is talagang to help them doon to facilitate ng mas maayos na pagboto ng ating mga kababayan. At pangalawa nga is maging aktibo doon sa pag-report pag sila ay may nakita talaga ng mga hindi kanais-nais na mga gawain during the election day. Sir Eric, given the scenario that you've said kanina, no, anong nakikita niyong solusyon sa NAMFREL bilang citizens arm? Paano niyo mababantayan yung ganun na sabi niyo nga napakahirap? What are your recommendations to COMELEC? Now, well, yung mga we're down the wire again, no, in terms of the procurement process, no. I think some of the vendors have been, they've been narrowed down into 1 or even 2 vendors, no? Ito yung dapat tinututukan natin, no? Kasi kung minsan, dito nagdudulot ng problema. Naalala nyo noong 2003 at balak natin mag-automate noong 2004, hindi naman problema doon yung makina eh. Diba? Yung mga CC-COS machines. Ang problema doon, yung hindi wastong procurement process. Nilabag yung mga ibang proseso. Meron GPRA. Ngayon, kinakabahan kami na baka ma-shortcut na naman to, baka hindi obserbahan na naman o respetuhin yung mga aspeto ng GPRA. So, dahil dito, magdudulot to, sangasangang problema ito. So, ito ang tutukan natin, no? Mapagmasid dapat tayo, no? What appears, no, doesn't probably necessarily be the truth, no? Baka namamaniobra ito, no? So, bantayan natin ng husto yung sequence of events at ng pangyayaring to. At the same time also, we have to make sure that the safeguards of whatever technology that would be adopted would be implemented and observed. Marami sa ating mga studio audience, Mark, ay mga boboto sa unang sa darating na halalan. Kaya tingnan natin kung ano yung mga katanungan nila. Balik muna tayo kay Kirby Cristobal. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. May mga karagdagan pang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Mohamin Ali, galing sa New Era University. Good evening po, Sir Eric. My question is po, gaano po ka-reliable na ang mga PCOS machine po ay 100% na matatransmit po?
Ayun nga, yun na isa sa mga aspeto pa. Hindi labas na yan sa PCOS machine, no? Nasa transmission na rin yan, no? So dapat ngayon pa lang nagmamapping na yung kung sino, yung COMELEC at kausap na mismo yung mga telecommunication companies para ilalatag nila kung saan talaga sila may signal lang wala. Tapos nagte-testing na rin dapat sila ganito pa lang kaaga. Alam na kaagad nila kung saan yung mga blind spots nila. Tapos titingnan mo rin at tinetest mo yung makinang gagamitin mo. Hindi pa nga natin alam, no? Nasa stage pa lang tayo ng procurement. So, paano natin magagawa yan? So, marami talagang mga aktibidad na naaantala. Pero ngayon pa lang, pwede na nating i-map. No? Gumawa na tayo ng telecommunications mapping. Kausapin natin yung mga telcos, kausapin din natin yung NTC. Alright, maraming salamat po sa inyo, Sir Eric. Next question galing naman kay Camille Villarreal ng St. Scholastica College, Manila. Magandang gabi po. Para po kay Ma'am Rosalinda, ano pong hakbang yung maaari nyo pong gawin upang masiguro na yung mga classroom po na gagamitin tsaka po yung mga taong magbabantay ay reliable po? Ang ginagawa namin, preparation sa mga polling centers, kinakausap namin ang mga engineering department na dapat mayroon silang mga socket, yung sinasaksakan ng machine, dapat yon tama at saka yung voltage nila tama din. Kailangan doon ang mga tao, kasi mayroong talaga kami testing before na mag-election, may day ng sealing and testing ng machine. So, ang nire-request lang namin ay sana yung mga supporters, yung mga, tayo lahat, mga stakeholders, dapat nandoon nagbabantay. Present tayo para makita reliable talaga ang magiging elections natin. Sinasabing hope election. Ang hinihingi lang namin sa mga kabataan is your vigilance. Ang governance, good governance natin, isa sa elements ay participatory. So therefore, dapat mag-participate tayo dahil sa ating. Kasi nakakalungkot yung 9% at umakyat pa sa 23%. Oo. Pero disenfranchisement is different from rigging or yung talagang pangdalaya or pagbago ng resulta. Meron kayang gano'n? Vulnerable pa ba itong ganitong klaseng sistema kung computers nang Right. ginagamit? Yan po ang aming tatanong sa aming pagbabalik. Nagpapatuloy po ang election 2016 preparations. Mark, meron ka katanungan? That's right. Kasi concern natin yung, siyempre, importanteng masiguro na either nakaboto lahat or nabilang lahat ang boto para hindi ma-disenfranchise. Pero yung resulta ba nagagalaw, Yung nababago? integridad ng Oo, resulta. kasi yun yung tanong na marami. Dahil dati, pwede nating tingnan. Pero iyang ito, can it be tampered with? Sir Eric? May naririnig nga tayo, 'di ba, yung signal intercept, 'di ba? Kaya nga naglabas yung NTC at lumiko pa nga yung mga ahente, yung mga sa customs para isabat yung mga ibang signal jammer, no? Kasi may mga lugar dito sa Metro Manila nagkakaubusan nga ng mga ganong klaseng equipment, no? 'Di ba? Ginagamit naman yan regularly sa mga auditorium, mga kapilya, no? Basta yung kailangan na sa mga ospital, Pero that will only ginagamit yun. stop transmission, Sir Eric. Momentarily. Hindi niya matatouch yung data inside what is transmitted. That's true. So it may partially give an answer why there was an increase in non-transmission. You can even do not only signal intercept, but you can even introduce a fake Data. No? So, pero can they hack it or crack it? Hacking is quite difficult, no? Kasi you have to know yung codes, no? And it will take some time. Kaya nga dito tayo pumapasok ngayon. Medyo technical talaga yung usapin ngayon ng ganitong klaseng eleksyon, eh, no? The more complicated it is, the more technical also the safeguards are, no? Or prevention or mitigation. So, ang lumalabas ito, you can again, no, introduce, you can PCOS machine, no? Even if you encrypt the data, no? We can introduce a new data set. Or, not necessarily introduce a new data set. Huwag mo na lang pabugahin ng resulta. No? Precisely why we got a 23%. We don't know what happened, no? With the 23%. The telcos say one thing, COMELEC says one thing, the vendor says one thing. Sir Eric, when you're talking about the 23%, ano pong nangyari dito sa 23%? Hindi po ba ito nabilang? Milyon po ito kung tutuusin. Yun din ang tanong namin, no? Ano nangyari? Sabi dun sa presinto, may nangyaring bilangan, according to the machine.
sabi doon, padala daw. Pero pagdating doon sa server, hindi nila natanggap. What happened along the way? No? And these are just seconds, no? No? Milliseconds even. No? What happened along the way? When we check the telcos say, we have a signal. No? When our volunteers in the field would say, nagdo-report kami. By the mere fact that I'm reporting to you using a cell phone, that means may signal. So what happened? Yun ang tanong. Yun din ang tanong sa Senado, yung sa JCOC. What happened? Si Ma'am Rosalinda, hindi siya telco, hindi rin siya yung nag-operate ng PCOS. Kaya hindi ko na lang siya tatanungin kung... Hirap sagutin ni Ma'am yun. Ang tatanong ka na lang, Ma'am Rosalinda, experience ko naman, on the lighter side of things, nung bumoto po ako doon, minsan nagsishift yung mga nagbabantay dahil wala silang pagkain, wala silang lunch. So, iniiwanan, kumakain yung isa, naglalabas, bumibili. Ano po ang plano para masustentuhan naman yung mga pangangailangan nung nagbabantay? Doon sa amin, sa Marikina, may mga negosyanteng nagbigay ng tubig at pagkain. Hindi politiko yan? Hindi politiko Bawal ito. yun Hindi diba? politiko ito. Okay. Ano po ang plano ng COMELEC ngayon? Actually, nasa general instructions yan. Ibibigay ng COMELEC gagawin nila. Pero ang ina-advise namin sa mga uupo bilang Board of Election Inspectors ay magbaon na sila ng pagkain nila. Para wag silang umasa sa mga ibang tao. Kasi pag binigyan sila ng kandidato ng pagkain, iisipin nyo na pagbibigyan nila na bumoto na mauna, although kailangan talaga na first come first serve yan. Pero mayroong, alam mo naman ang isip ng mga tao, ang ano nila niyan, pag binigyan ng pagkain, tinanggap ng teachers, iisipin niya na ayan ang pagbibigyan niyan dahil ng kandidatong si ito. So it's better na magdala talaga sila. Ina-advise namin yan. Ma'am, ito po, napakasimple po, pero ito po nakita kong problema dun sa 2 beses kong pagboto na nung automated elections. Yung pong markers, puro wala na pong tinta. Meron po bang additional budget para po doon? Kasi po nakakaantala po yun. Nadadalawa na lang po yung gumaganang marker. Ang dami po namin nakapila. Kaya ang tagal-tagal po ng proseso. Naresolba na po ba itong isyong ito? Siguro po, dahilan sa ang mga problems kasi pag election, dapat pinag-aaralan yan after elections para ulit. Hopefully, pag ang COMELEC alam ang nangyayari niyan, siguro naman lalagyan na nila ng solusyon ang mga naging problemang yan. Ma'am, sa Quezon City po ako dagdagan niyo po yung pens. Tatanong ko dito kay Darren, ang kabataan hindi lamang bumoboto, nagagamit din sila for campaign operations. Sila yung namimigay ng leaflets, sila din yung nagkakabit ng mga illegal na mga posters. Paano nyo ma-educate yung kabataan na gumawa ng tama? Yan, yung bagay na yan, medyo komplikado yan. Dahil syempre, kung uunahin nila syempre yung kanilang, diba? Sila ay sumusunod sa mga ganong gawain dahil sila ay binabayaran. Pero sa parte naman ng ating kampanya sa mga kabataan, syempre, nakafocus na naman talaga tayo doon sa tamang pagboto, tsaka yung mga iba nating mga aktibidad doon sa community. Pero yung ganong bagay na i-educate sila, kasi kung na yun, kumbaga, personal yun. So, we can't interfere with that kasi nga, may bayad yun. Sila ay bayad. Kagaya din yan ng mga nagbebenta ng boto. So, siguro, ang isang magandang mensahe from Youth Vote Philippines ay, eto talaga yung mga mali na gawin. Yun nga, yung magkabit sa mga puno. Actually, bawal magpako sa puno eh. Bawal magkabit ng mga nalya sa mismong voting precinct. Nako. Pero di ba pag nakita mo sa election day, punong-puno, parang fiesta. So siguro doon tayo mag-start sa information talaga. Educating them na bawal yon. Baka sakali na mas piliin nila maging tama kaysa tumanggap ng bayad mula sa mga politiko. Impormasyon, Kati, kasi nagsusuntukan. Pag inalis mo yung poster, pinalitan na isa, wala na, bakbakan na lang. Sa labas. Sa labas. Na lang sa labas. Pero parating ang eleksyon and it's best to be hopeful for what is to come and sana maayos lahat. Oo, at siguro we'd like to end this by getting the messages and the closing statements of our guests. Tsaka tips na rin para sa ating mga matagal pa sasabihin nila, pero gaya nga ng sabi ng ating mga panauhin, crunch time. Crunch time na. Kaya hinga na po natin ng kanilang tips at huling mensahe ang ating mga panauhin. Unahin natin si Darren Gonzales ng lead convener po ng Youth Vote Philippines.
Ayan, so sa ating mga kabataan na magpaparehistro pa lamang, so nabanggit ng COMELEC na ang kailangan ng isang valid ID. So magpunta na kayo sa mga COMELEC offices ninyo kasi wag na intayin nyo October 31 kasi kadalasan napakahaba ng pila niyan. So open naman ang COMELEC hanggang Sabado dahil nga sa kahalagahan talaga ng pagpaparehistro na yan. Sa mga nagparehistro naman, bago yung kayo po yung mga kailangan mag-update ng biometrics. So sa mga kabataan, hikayatin yung mga magulang nyo, tsuhin, pinsan, na mag-update kasi kahit na sa tingin niyo kayo nakarehistro, hindi po kayo makakaboto talaga sa 2016 elections. At bilang panghuli, gusto natin maging mapanuri ang mga kabataan na bumoto base doon sa issue, sa agenda na gusto mong i-push ng mga kandidatong ito, bukod doon sa mga personalidad na porket kumbaga, nagagwapuhan ka, nagagandahan ka, iboboto mo na. So maging matalino po tayo. Bawal na po ang bobotante, dapat bibotante na po tayo. Bibotante. Pero malino yung kasi, no? Go out and register. Pre-automation ka, kailangan pumunta sa COMELEC. Huli mensahe naman po mula kay Ms. Rosalinda Radin, election officer mula po sa COMELEC Quezon City. In preparation nga sa elections natin, ang importante po, please go to the pagre-registeran ninyong lugar, either satellite registration o opisina ng election officer o kaya sa mall, kailangan po kayo mag-register bago umabot ang date na deadline, which is October 31 for registration. At saka, ang importante pong isa talagang ipinupukpuk po ng COMELEC ay yung validation. Kasi basta't kaisa lang doon sa tatlong dapat i-biometric sa inyo ay hindi ninyo hindi kayo ma-capture, matatanggal ang pangalan ninyo. Deactivated kayo niyan. So please, 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 no bio, no boto. Magpa-validate po tayo. No bio, no boto. Kaya magpa-bio na. Huling mensahe naman po mula sa NAMFEL, ang kanilang Executive Director, Ginoong Eric Alvia. So, nabanggit nga kanina, 313 days lang natitira, no? Pero may mga magagawa pa tayo. No? Sa mga ordinaryo, mga karaniwang mga botante at kabataan, may mga bagay na hindi kayo pwedeng mag-participate, no? Katulad nung sa bids and awards, no? Yung procurement watch. Pero meron din kayong mga bagay na pwede nyo padaliin yung trabaho ng COMELEC at yung mga iba-ibang stakeholders, election stakeholders, no? Sumapi kayo, no? Sa mga katulad ng Youth Vote Philippines, no? Sa registration, importante yan. Suriin ninyo yung pagdating ng Oktubre, yung mga kandidato natin, both national and local, no? Siguraduhin nyo na meron silang plataforma, may issue sila. Alamin ninyo kung ano itong mga to. At hindi lang dahil kung sino yung ka-associate nila. Tapos, pagdating pa ng Desyembre, may usapin tayo ng probably yung plebiscite. So, siguraduhin natin, alam natin yung issue yun. So, sa atin, ang magagawa natin ngayon, we have to educate not only ourselves. May tanong na, paano magagawa natin para i-educate ang youth? Ang tanong ko naman, anong pwede natin gawin para i-educate yung ating mga tatakbo, mga kandidato natin? No? Put the pressure on them. No? Okay. Sa muling pagpasok ng election season, naway wag po nating kalimutan ang laki ng papel na gagampanan ng sino mang mananalo ng ating mga boto. Kung sila nga ang magsisilbing pinuno ng nararapat lang siguro yung mga tunay nating pinagkakatiwalaan ang maupo sa mga pwestong ito. At para naman po sa mga magiging kandidato sa halalan 2016, naway wag niyo pong kalimutan ang laki ng kahalagahan ng mga posisyong maaari niyong mapanalunan. Ito po ang magsisilbi ninyong gintong pagkakataon para tulungan at gabayan ang ating bansa tungo po sa pag-unlad. Kakabit ng pagiging isang responsableng mamamayan ay ang pakikilahok sa halalan. Lokal man o nasyonal, huwag po nating kalimutan na ang paghahalal ng mga bagong leader ay isang tungkol na natin hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi maging para sa susunod na mga henerasyon. Ako po si Attorney Mark Astrodes, kasama sina Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal. Naway nakatulong po ang inyong isang oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Elections 2016 Preparation, a PTV Special Forum.